Purihin ng Panginoon sa kalinga at pag-ibig niya na ipinamalas sa bawat isa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng isang bagong pamilya habang tayo ay malayo sa ating pamilya at mahal sa buhay. Hindi madaling makipamuhay lalo na ang sa dako ng Israel, ngunit sa kanyang patuloy na pagpapala, dito rin niya lalo pang pinagtibay, pinasigla at pinaalab ang ating pananampalataya. Makalipas nga ng 2 taon, ay niloob niya magbunga ang pamilyang itinatag niya sa lugar na kung saan nagsimula ang ating pananampalataya, ang Israel Yemelip Church. Ang Yemelip Church sa Israel ay napasimulan ng 3 pastor na nagpunta sa Israel para magkaroon lamang ng immersion bilang parte ng requirements para makapagtapos sa kanilang pag-aaral ng Master of Arts in Theological Studies or MATS sa Yemelip Bible College. Ang 3 pastor na aking tinutukoy ay sina Pastor Melvin Padulina, Pastor Ricky San Pedro at ang inyong pong lingkod, Pastor Julius Rueda, kasama din ang aking may bahay na si Pastora Noemi Rueda. Sa unang araw pa lamang ng paglapag sa lupang pangako ay hindi na nag-atubili na humayo at ipahayag ang magandang balita ng inyong mga lingkod. Mula noon ay nagpatuloy ang gawain ng Israel Yemelip Church na kinakitaan ng kasiglahan at pagkakaisa, at ang ilan sa regular na kaanib ay mga miyembro din naman ng Yemelip sa Pilipinas. Pinatibay ng Panginoon ang samahan ng mga kapatid sa Israel sa pagmamahalan, pagmamalasakitan at iisang pananampalataya na nagbunsod sa kapatiran na magdaos ng pananambahan. Ang kauna-unahang face-to-face worship service ay naganap noong July 30, 2022. At ang panauhing tagapagsalita ay ang General Evangelist Oscar Cuevas Jr. na may temang Royal Ambassadors, Holy Nation, God's Chosen People. Ito ay dinaluhan ng 5 pastor mula sa UAE at Pilipinas. Ang Pastor Ricky San Pedro, kasama ang kanyang may bahay, Pastora Sally San Pedro. Pastor Melvin Padulina, ang inyong lingkod, Pastor Julius Rueda, kasama din ang aking may bahay, Pastora Noemi Rueda. Pastor Robert de la Cruz at ang kanyang may bahay, Pastor Elena de la Cruz. At ang panauhing tagapagsalita, Pastor Oscar Cuevas Jr. at ang kanyang may bahay, Pastora Annabel Cuevas. Ito ay dinaos sa Kainan Ihawan o Ate Kuya Filipino Restaurant sa Tel Aviv, Israel. Ang ikalawang face-to-face worship ay naganap noong August 27, 2022. Ang pangunahing tagapagsalita ay ang Pastor Robert de la Cruz na may mensaheng Grace, Dine on King's David Table. Kasama rin po ang inyong lingkod at ang aming masasipag na may bahay. Ito ay dinaos muli sa Kainan Ihawan Restaurant sa Tel Aviv, Israel. Ang ikatatlong live worship service ay naganap noong October 1, 2022. At ang pangunahing tagapagsalita ay ang Pastor Ricky San Pedro na may temang sa tunay na sumasamba, nagkakaisa at sama-sama. Dito rin naganap ang kauna-unahang Holy Communion o Santa Cena ng Israel Yemelip Church sa pangunguna ng Pastor Ricky San Pedro. Ito ay muling dinaos sa Ate Kuya Restaurant sa Tel Aviv. Ang ika-4 na face-to-face worship service ay nangyari noong November 5, 2022. Na may temang asal at dasal sa pagkatagumpay, at ang inyong likod po ang pangunahing tagapagsalita. Bukod sa regular na pananambahan ay dinaos din sa araw na ito ang kauna-unahang pagkatalaga ng lupoon pamunuan ng Israel Yemelip Church. Ang ikalimang face-to-face worship service ay naganap noong December 2, 2022, na kung saan ay pinagdiwan din ng kauna-unahang Christmas party sa Murad Hotel and Resort, Bethlehem, Israel, celebrating the birth in the birthplace itself of our Lord Jesus Christ, na ang online speaker ay ang General Superintendent Obispo Noel Abiog. Ito ay dinaluhan ng mahigit 50 katao kasama ang 15 kapatiran na bumiyahe pa mula sa Dubai upang makisiya sa pagdiriwang na ito. Pagkatapos ng anibersaryo ay nagkaroon din ng guided tour sa iba't ibang biblical places sa buong kapatiran ng Israel Yemelip Church. Ang ika-6 na live worship service na naganap noong March 25, 2023. At ang panauhing tagapagsalita ay ang Diakonessa Agnes Fabian
ng Abu Dhabi Emily Church at ito ay dinaos muli sa Ate Kuya Filipino Restaurant sa Tel Aviv. Mag-isa nagbiyahe ang Jack Agnes mula sa Abu Dhabi, subalit sila ay nakita sa Israel ng kanyang kabiyak na si kapatid Daniel Pabian na galing naman ng Poland upang sila ay makadalo sa gawain at makalibot na rin sa Holy Land. Ang ikapitong face-to-face worship service ay naganap noong April 29, 2023 at ang panauhing takapagsalita ay ang Pastor Alex Tino kasama ang kanyang may bahay na si Pastora Rosita Tino. Wala sa plano na mag-asawa ang makapasyal sa lupang pangako at sila ay nagbabakasyon lamang sa kanilang mga anak sa Abu Dhabi. Subalit napakabuti po ng ating Diyos at nagkaroon ng pagkakataon na kami makapag-usap ng Pastor Alex at nabanggit niya na pangarap ang makarating sa Israel. Kaya yun na naging daan upang aming siyang imbitahin at maging panauhing takapagsalita. Truly, God is good all the time. Ang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Israel Emily Church ay naganap noong June 16, 2023 sa Tiberias, Israel na may temang Harnessing the Waves of Change Through Significant Discipleship na kung saan ang takapagsalita ay ang pinakamahamahal nating General Superintendent Obispo Noel Abiog kasama ang kanya napakagandang kabiyak na si Diaconessa Eleanor Abiog. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon na makarating sa lupang pangako ang pinuno ng ating iglesyang kinabibilangang Yemlip. Paglapag pa lamang sa Tel Aviv Airport ay sinalubong na ng may kagalakan sa puso ang pagdating ng ating obispo at kasama ang kanyang may bahay. Nagkaroon din ng pagkakataon na makalibot sa iba't ibang biblical places ang mag-asawa tulad ng Fort of Joppa, Dead Sea, Jerusalem, Garden Tomb, Mount of Olives, Gethsemane, Sea of Galilee, Bethlehem, at Jordan River at iba pa na kung saan ang mga membro ng Israel Emily Church ay nagpabautismo sa Jordan River sa ating Obispo Noel Abiog. It is truly an amazing experience sa ating mga kapatiran at gayon din sa ating Obispo. Ang unang face-to-face worship service pagkatapos ng unang anibersaryo ay naganap naman noong August 11, 2023. At ang panauhing takapagsalita ay ang ating General Secretary Elben Rodriguez kasama ang kanyang may bahay, Pastora Ner Rodriguez. Bago ang pananambahan ay nagkaroon ng pagkakataon na makalibot na mag-asawa sa iba't ibang historical or biblical places sa Israel kasama ang kapatid na Jane Alba na ilang araw na lamang ay lilipat na ng trabaho mula sa Israel patungong United Kingdom noong mga panahon na iyon. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon at naging matagumpay ang gawain na ginap muli sa Kuya Ate Restaurant sa Tel Aviv. Noong October 7, 2023, inilunsad ng Hamas ang isang malawakang supresang atake laban sa Israel na isa sa mga pinaka-nakakapinsalang insidente sa kasaysayan ng Israel. Ang atake ay kinabibilangan ng daan-daang mandirigma ng Hamas na tumawid mula hanggangan patungo sa Timog Israel kung saan sila ay sumalakay sa iba't ibang komunidad kabilang ang mga kibbutzim at ang bayan malapit sa Gaza Strip. Sila ay umatake sa mga sibilyan, kumuha ng mga bihag at nagdulot na malubhang pinsala at pagkasira. Subalit hindi ito naging hadlang para magpatuloy sa mga gawain ang ating mga kapatiran sa Israel. Nagpatuloy po ang mga online midweek services, ang mga worship services every Sunday, tulad ng prayer meeting, Bible study at IDJ lessons. At mas naging maalab pa sa pananampalataya ang bawat membro at patuloy na nananalangin na balang araw ay matatapos din ang kaguluhang ito at ang kapayapaan sa Israel ang siyang mangyari. At ngayon, araw na ito, June 14, 2024,
ay ipinagdiriwan po natin ay ang ikalawang taon ng anibersaryo ng pagkatatag ng ating iglesia sa Israel, na kung saan ay ang ating takapagsalita ay ang former District Superintendent ng UAE at kasalukuyang Yemenite Pastor at Large sa Canada, ang Reverendo Melvin B. Patulina. Ang tema ng mensahe ngayong taon ay A Dynamic Church, Responding to the Global Challenges of Mission. Kaya atin pong ihanda ang ating mga sarili sa mabiyayang mensahe na ihahatid ng ating tagapagsalita. Hindi man po kaming kumpleto na 3 pastor na nagpasimula ng Israel Yemenite Church, ay at least nandyan ang ating Pastor Melvin na kasama nyo. At buong puso po kami na bumabati at nakikisaya sa pagdiriwang ng ating ikalawang taong anibersaryo. Sa pagkapatuloy ng Israel Yemenite Church, pundasyon ng pamilya ang nag-uumapaw na pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Saksi ang lahat kung paano nito itinaguyod ang pamilya, kalakip ang katiyakan sa ating mga puso na ito rin na magdadala sa ating pamilya sa mga susunod pang mga taon, na kung gaano tayo pinagpala sa mga nakaraang taon ay higit pang pagpapala ang nakalaan sa pamilya sa taong ito at sa mga darating pang taon. Purihin ng Diyos sa kanyang kadakilaan na nagbunga ng pamilyang kumakalinga sa atin ngayon. Ang pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamalasakitan at pagmamahalan ang isa sa mga pinakamatibay na sandata ng pamilya sa pagkapatuloy na paglilingkod. Mula sa pagtutulungan at pagpapala ng Panginoon ay naitaguyod at naipagtagumpayan ng pamilya ang 2 taon noong simula ito ay may tatag. Isang matagumpay na tiyak na dama ng lahat ng kaanib, lalong higit ng ating Panginoon, sapagkat ang pananampalatayang taglay natin mula sa ating mga ninuno sa bansang Pilipinas ay naipagpatuloy natin sa dako ng Israel. Purihin ang Diyos sa ikalawang taon ng Israel Yemenite Church, ang pamilyang pinagbuklod ng pag-ibig, pagkakaisa at pananampalataya. Ang Israel Yemenite Church ay sa Diyos, para sa Diyos, at mananatiling para sa Diyos. From Ashman Christian Family, happy 2nd anniversary, Israel Yemenite Church! Woo! From Dubai Christian Family, happy 2nd anniversary, Israel Yemenite Church! Woo! Okay, go. 1, 2, 3, go. Happy 2nd anniversary, Israel Yemenite Church! God bless! Happy 2nd year anniversary, Israel Yemenite Church, from Shepherd Fire to Earthquake, mabuhay! Happy 2nd anniversary, Israel Yemenite Church, from Yemenite, Qatar. Praise the Lord! From Abu Dhabi Yemenite Church, happy 2nd anniversary, Israel Yemenite Church! Happy 2nd anniversary, Israel